Ang magkakaibigang sina kapatid na Catherine, Shane at Cyrene, mga may tungkulin sa lokal ng Taguan, Distrito Eklesyastiko ng Quezon West, ay ilan lamang sa mga kapatid sa distrito na aktibong dumalo sa premiere screening ng pang-apat na installment ng drama anthology na Ningas. Bago magsimula ang film screening ng pelikulang pinamagatang Kagitingan, nagtungo ang mga kapatid na dumalo sa mga booths na inihanda ng SEBC. Sobrang saya po. Talagang yung excitement ko po kahapon pa lang. Napunan na po siya ngayon. Nakapunta na po kami sa Gratitude Wall kung saan po we get to realize and reflect po kung ano po talaga yung mga bagay na pinaka-thankful po kami. And kasama na po doon syempre yung pagiging iglesia po ni Cristo. Bukod po sa nakapag-enjoy, dun sa younger self po, this made me realize po na parang ang layo na po ng narating natin. At kahit gano'n man po kalayo yun, nananatili po akong iglesia ni Cristo. At yun po yung pinaka-pinasasalamatan ko po. Ang una po sa akin is yung gratitude wall. Kasi nung nagsusulat po ako doon, nag-reflect po talaga ako ano po ba yung nagawa ng Ama sa buhay ko mula nung namuhay po ako bilang isang iglesia ni Cristo. Una po doon kung nilagay ay lahat po ng answered prayers na binigay niya sa akin. Then, yun din po yung continuous grace niya po, continuous guidance, at dulo po ay yung pagiging isang iglesia ni Cristo. Yun yung top ko po kasi talagang pinagpapasalamat sa Ama. Habang aming kinakapanayam ang magkakaibigan, na ibahagi sa amin ni kapatid na Cyrene ang isang bahagi ng kanyang buhay. Naghahanap ako ng papers for schoolwork. Then yun, nabasa ko po yung papel na parang hinihiling ng mga magulang ko na magamit ko yung apelyido nila. Yan, ganun po. So sabi ko, doon ko po na-confirm, totoo pala, ganun po. Then, itinanong ko, since grade 10 na po ako, may naintindihan ko na yung laman ng sulat, i-chinat ko po sa kuya ko, sa ate ko. Yung kuya ko pa unang sumagot, sabi ko, kuya, totoo bang ganito, ganyan. Sabi niya, mahal ka namin. Hindi po direct nang sinabi na oo, kundi ang sagot niya po sa akin, mahal ka namin. Kaya sabi ko, oo nga. Kasi kung walang papel, hindi ko po talaga mararamdaman na ganun ako eh. Actually, sa tatlo po kami magkakapatid. Ako lang yung nakapagtapos ng pag-aaral. Yung ating kuya ko po ang nagpaaral. Nang kanyang malaman ng tungkol sa kanyang sarili, may isang bagay na lubos niyang ipinagpasalamat. Hindi ko po maisip yung tamang word para sabihin na thankful ako sa kanila. Pinaaral, pinakain. Ito ka ngayon. Bukod doon, nakilala ko po ang iglesia talaga. Hindi ko makita yung sarili kong wala sa pamilya nila eh. Na hindi ko hawak yung apelyido ng nanay-tatay ko, na hindi ko sila nakasama, na hindi ko sila nakilala po. Sobrang thankful po ako sa kanila. Instead na maging negative po siya, instead na magtanim ako ng sama ng loob kasi hindi nila sinabi sa akin. Ang swerte ko, hindi siya kabawasan sa akin, kundi malaking biyaya po. Hindi ako napariwara. Yun po yung talagang isa. Hindi po ako napariwara kasi bukod sa maayos yung pamilya ko, nandito po ako sa loob ng iglesia. Dito po tinuturo yung mga bagay na dapat gawin, mga mabuting dapat gawin. Kinaawaan po ako at kinahabagan ng Ama. Napunta po ako sa pamilya ng isang iglesia ni Cristo. Yun po talaga yung isa sa bagay na pinagpapasalamat. Sa pagsisimula ng pelikula, makikita ang kasabikan ng mga kapatid na saksihan ito, lalo na't kasama sila sa mga unang makakapanood ng bagong pelikula. Nakapagpatibay po ng pananampalataya na patuloy po tayong magtiwala sa magagawa ng Diyos na lagi po tayong sasamahan sa lahat ng pagsubok. Para sa akin po, kailangan maging magiting ka para lalo kang maging matatag sa pagharap ng mga pagsubok na darating. Kasi doon po sa pelikula po, pinakita po doon na kahit ano pong hadlang, nanindigan po yung kapatid na sa pagiging iglesia ni Cristo. Ganon din po ang naitulong sa amin na kahit ano pong mangyari, pagsubok, ano man pong pag-uusik, ay mananatili po kami iglesia. Para naman sa mga kabataan, lubhang naging kapaki-pakinabang ang kanilang panonood sa pelikula. Sa paglulunsad po nila ng ganitong pong mga aktibidad, na ipapakita po nila kung gaano po kahirap ang mga
mga pinagdaanan po ng mga manggagawa at mga ministro po na nakadestino sa bawat lokal. Sila po ay tunay po na sinubok po ng ating Ama at ang kanila pong pangunahing layunin ay ang makabubuti po para sa bawat tao, hindi po para sa kanilang pansariling kapakanan. Talaga pong meron pong mga pagsubok sa buhay, nandyan na po yun. Hindi na po yung mawawala. Pero kung magiging magiting ka po sa pagdadala ng buhay, tatagumpay ka po, lalo at nagtitiwala ka po sa magagawa ng Ama. Yung pong pinanood namin is very an eye-opener po para po sa lahat na kumbaga po kahit gaano po karami yung mga pagsuko, kahit gaano po karami yung humahadlang, patuloy po tayong maging matapang at manindigan po sa ating pagka-Iglesia ni Cristo. Dahil yung ipinaglalaban naman po natin ay totoo at saka po yung sinasamba naman po talaga natin ay ang Panginoong Diyos. Napakaganda ng pelikula. Nung paksa pa lang na ipinapanood po ay kagitingan. Ito po ay nakapagdulot sa mga kapatid ng iba yung lakas at katatagan. Nagpapasalamat po kami sa tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Gayon din po sa kapatid na Angelo Eranio Manalo, ang pangalawang tagapamahala ng Iglesia ni Cristo, na kung saan ay pinahintulutan at pinagtibay nila ang napakaganda at napakasayang pampamilyang aktibidad na ito sa aming distrito. Ayon sa mga kapatid, ang panibagong lakas at inspirasyon na kanilang tinanggap bunga ng kanilang panonood ng pelikula ay kanilang magagamit upang harapin ang mga hamon ng buhay at buong kagitingan itong mapagtatagumpayan.